Sa makausapa mga higala ug mga kaigsuunan, welcome na usab nining laing yugto nining atong programa sa telebisyon. Ako ang inyong higala, Brother John Magaingon, maayong adlaw ug malipayong adlaw nga igpapahulay. Ako kamong gi-welcome nining atong program karon, kini ang Tingog sa Paglaom Special Edition Lesson Study Review, nga diin magatagi kini sa pulong sa Dios pinaagi sa atong leksyon niini nga semana nga giuluhan og the final events. Og pinaagi ni ana atong makauban karon si Pastor Israel Villaver kauban si Brother Joel Amimita alang sa atong pagtuon. Apan sa dili pa mga kaigsuunan, ato usa nga paminawan ang usa ka special music nga igahalad kini ni Sister Divine Grace Lapis human magaampo si Brother Joel Amimita. Ang Ginoo magauban kanatong tanan niining matahom adlawng igpapahulay. Daghang salamat.
Okay, igsoon, gidapit ka nako sa pagampo, hangyo na to ang Ginoo nga magpataliwala ka nato samtang kita magtuon. Amahan na mo nga Dios nga naa sa langit. Amahan hinaut ikaw magpakig-uban kanamo karon samtang kami magapadayon sa pagtuon. Hinaut o Dios ikaw magatabang sa tanan nga mga viewers, ihatag ang kaalam ngadto kanila amahan nga kining mga pulong masabdan. Kanamo usab hinaut ang imong Espiritu Santo magalihok. Ihatag usab kanamo ang kaalam nga gikan diha kanimo. Nga kining mga pulong o Dios masabtan ngadto sa katawhan. Hinaut o Dios ikaw magaproteksyon sa matag usa kanamo. Daghang salamat nga ikaw nagatubag sa among pagpangalyupo diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan among ginasalig nga madawat sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Mga pinangga kong kaigsuunan sa atong mga kahigalaan o kaigsuunan nga nagasudong sa toang television program tibuok kalibutan o bisan diin dapit nga na-show dinhi sa Tagum, na-show sa dinhi sa Panabo, Digos ug Davao City og sa tanan diin kutob nalantaw kini via internet. Welcome na usab pinaagi sa toang tulumanong Tingog sa Paglaom Special Edition. Ang uban nangutana via internet ngano nga gitawag kini siya Special Edition. Alang sa inyong kasayuran sa nag-view sa tibuok kalibutan, diri sa Davao o sa Mindanao o sa Visayas, kada gabi, Lunes hangtod sa Huwebes, doon natay programa nga gitawag og Tingog sa Paglaom, question and answer, doctrinal issues. Apan pagkasabado, doon natay special edition nga Tingog sa Paglaom nga magatagik nining mga pulong sa Sabbath School quarterly lesson. Nga diin gihanay sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Busa karong nga episode, malipayon ko mo pailaila kaninyo, kauban ako karon si Brother Joel Aminita. Daghang kayong salamat Pastor Filiaber o magpakiguban ko kaninyo igsuono niining atong pagtuon karon sa maong leksyon. O daghang kayong salamat sa atong viewers usab sa tibuok kalibutan sa tanan nga nagasubaybay niining ato ang pagsibya karon. Nagapanghinaot mi igsoon nga naatay makutlo samtang magapadayon ta sa pagtuon sa eskwela sa Batika. Okay, salamat Brother Joel. Gusto sana akong timbayahon mga higala kini nga ang mga viewers. Unahon ako dinhi sa Mindanao. Kang Maria F. Losala sa Topi, Cotabato. Naga-communicate sa kanato pinagi sa internet o nagapangumusta usab siya sa tanan po natong mga viewers. Ingon man usab kang Anthony Ichin nga usa ka alagad pod sa balaod dinhi sa Butuan City. Gusto po niya i-greet, ipapil po niya pagtimbaya ang iyahang usa ka special lady or woman in his life, si Sister Giselle Mainit. Okay, diya sa Camiguin Island. O gimanusab sa atong mga kaigsuunan sa Butuan City, Tagabaka SDA Church. Ang mga miyembro nini nagasudong o nagapaabot sa matag episode kada semana ni nga tuang broadcast. Sa atong mga pinanggang kaigsuunan usab dinhi sa Japan. Daw dili ko makatuo kaigsuunan nga mga Hapon mismo makasabot sa tuang programa. Pero doon na sila'y pamaagi nga matranslate ang atuang broadcast into Japanese language. Gusto na kong i-greet kini nga tuang usa ka pastor sa atong iglesia dito sa Japan, si Pastor Tadashi Yamaji, usa ka Ministerial Associate Secretary sa Media Center Director. Si Elder Shinshaku Meichi, usa kini siya ka President sa East Japan Union Conference of the Seventh-day Adventist. O giyong manusab sa ilahang church pastor nga si Zaizo Wagatsuma. I hope tama akong pagkalitok, no? Kining akong gipang-greet mga kaigsunan pulos ni naa sa Yamagata Kin, Japan. So salamat kayo kaninyo mga pinangga ko mga kaigsunan og sa mga miyembro dinhi sa Yamagata Kin Seventh-day Adventist Church. Ingon man usab kang Brother Cayetano Talatayod Jr. Ganiya nagtrabaho sa Saudi Arabia. Balik ta sa Pilipinas. Brother Fimer Haba kauban kang Brother
kang Sister Orfa, ngayang asawa og mga kabataan, dinhi sa Cebu City, og ingon manusab sa mga Blanco family. Salamat kay kaninyo. Ang Dios mag-uban kanatong tanan. Abi ninyo atong suheto karon is about the final events. Mga paghitabo sa ulahing mga adlaw ang atong pagahisgutan kay igsuonan. Ang atong memory text, Brother Joel. Yes, ang ato ang memory text, Pastor, makita sa unang Tesalonica 5, versikulo 8. So, mauni ang ato ang versikulo nga saguluhon. So, matod pa din atong pagbasahon. But since we belong to the day, let us be sober, having put the breastplate of faith and love, and for a helmet and hope of salvation. Okay, thank you very much. Ang mensahe ni San Pablo mahitungod sa iyang sinulat nga nakasulat, nakarecord sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, para sa mga Thessalonian believers. Nagahisgot mahitungod sa final events. Mga pagpanghitabo sa ulahing mga adlaw. Kaya ba lumo doon na issue ang church, mga kaigsunan, dito sa Thessalonica, nga mahimong atong kapanaminan karon sa mga issue usab nga atong ginaatubang karon while we are in the last days. Sama panalitan ni gisulat sa atong author nga nagkanayon. The issue in the church then seems to have been a theology of peace and security, combined perhaps with some members calculating the time of the second advent through prophecy. The Thessalonians hope to be able to predict when the final events were coming and thereby know when to get ready. As a result, some could have been living without any sense of urgency. Pinangga kong kaigsunan. Ang ilang problema kaniadto nga ilang daginuton og mga detalye, mga diagram kung kanus ang magpanghitabo ang sulod-sulod nga mga butang ayha mahitabo ang katapusan. Kaya kung ilang mahibawan ang mga sunod-sunod nga mga pagpanghitabo, that's the time nga rasyonable na nga mangandam sila. Hangtod ang hinungdan sa uban, nahimoy silang walay urgency ang ilahang pagkinabuhi, kay layo pa man nila nakitaan ang mga pagpanghitabo sa ulahing mga adlaw. Now, in other words, Paul is talking about judgment. Although, dili na to makita, di na to mabasa verbatimly sa 1 Thessalonians chapter 5, ang word judgment. But if you are going to study carefully sa kinatibukan nga pasahe sa chapter 5 of 1 Thessalonians, masabtan nimo that it's talking about judgment. Now, Brother Joel, what can you say? Unsay masulti nimo about judgment? Kay kuan man guni pastor, naay kanang gihisgutan diri kining judgment igsoon no. Actually duha ka buok ang kanang klase sa judgment once nga ang Ginoo mo hukom siya. Primero, naay ginganlan og kanang positibo, ginganlan siya positive judgment. Unya ikaduha, ginganlan pud siya kanang negative judgment. Although ang mga Tesalonika nakabalo sila pastor nga do nagyoy kanang kami nga kanang paghukom sa matag usan nila didto tungod kay sa diha nga si San Pablo ning adto sa kanang lugar sa Tesalonika sa AD 49 ngadto sa 50 mao gyud pagsugod niya didto. Mao to nga iyag yung gi-emphasize pag-ayo ang kanang pagbalik sa Ginoo. Mao ni nga ang paghukom kay igsunan naay ginganlan og positive judgment and negative judgment nga mahitabo. Okay, gusto na ko i-clarify mga kaigsunan, dili duha ka klase, but two ingredients in judgment. Dunay duha ka butang nga naa sa judgment. Ang uban manggod, one side lang ilang ginatan-aw about judgment, but there are two sides, the positive and the negative. Ang uban moingon sila nga, judgment is so very scary. Makalilisang ang paghukom. So they become so negative mahitungod sa paghukom. Di sila ganahan sa judgment, makahadlok. But remember, there are two sides of it. God is trying to emphasize the positive side. Sama kang San Pablo mga kaigsunan and the entire writings of the Bible gi-explain ang more on positive side of the judgment. Sama pananglitan kang Adam and Eve. Human sila nakasala, gihukman sila,
Gipalaya sila, gipagawa sila sa tanaman sa Eden. That was the negative side of the judgment. Gigwardyahan, aron di na sila makakaon sa duha ka kirubin nga with fiery sword. Aron di na sila makakaon balik sa bunga sa kahoy kinabuhi. That was a negative judgment. Negative side of the judgment. Pero Brother Joel, unsa may positive side? Ang positive ang side bang gudi pastor atong makita no sa panahon ni Adan ug ni Iba. Sa diha nga nakasala na sila pastor, unang-una gipangita sila sa Ginoo. Asa man mo Adan ug Iba, di ba gipangutana sila igsuon. Ikaduha, gihimuan sila og kanang sanina. Ato magklaro igsuon nga hubo man to sila sa diha nga nakasala na sila. Pero gibuhatan sila og kanang sanina kaigsunan nga kadtong sanina dito mao to ang nagrepresentar sa pagkamatarong ni Jesucristo. Buot pasabot nga bisag asa sila pastor sa kanang Garden of Eden sa diha nga nakasala sila, ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus naa gihapon sa ilahang presensya. Yeah, another example. Kadto pong panahon sa Tower of Babel, ang Ginoo nasuko. There was a judgment executed by God. Gilibog sa Ginoo. If you read, Genesis chapter 11, basahin niyo ang chapter. Gilibog sa Ginoo lang lingwahe. Pero, we will scatter the people all around the world. Ato silang bungkagon, kinagkahiusa sila. Maghimo sila og tower para musaka na sila sa langit, nga di na moagi sa kuang proseso. So ako silang bungkagon, ikatas sa tibok kalibutan. That was a judgment for them. Pero the positive side was, sa Genesis chapter 12 verse 3, atong makita, matod pa rin I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse you, and all peoples on earth will be blessed through you. Kini nga statement kaigsuonan, promise kini sa Ginoo ngadto kang Abraham. Kinsay mapanalanginan sa pagkinabuhi ni Abraham when God called him to be a blessing for the world? Kadtong mga tao nga nagkatag-katag tibuok kalibutan. Kadtong iyang gijudge panahon sa Tower of Babel, maora pod ang the same people will receive the blessings through Abraham. Sa to pa, God is not going let the people alone during the judgment day. Sama panalitan, Brother Joel, yes, sa panahon sa Arka. Sa panahon sa Arka, pastor, kato si Noe. Adto ta kang Noe. Naay ka na ang negative nga side dito igsuon atong makita nga gipanglaglag ang mga tao. Siyempre katong mga tao wala man to ning tuog yun sa Ginoo. Nakabsan sila pagtuo. Makita nato nga pirting daghana nga tao ato ang nangamatay nangalaglag. So negative makita nato igsuon. Pero ang iyang positibo nga side ato tungod kay ang Ginoo naghimog arka. Naay arka igsuon nga gibutang gyud didto ang mga tao nga angay luwason. So makita nato nga ang Ginoo dunay negative siya nga paghukom, duna po'y kanang positibo nga atong makita. Okay, ang purpose sa positive sides during the judgment. Sa Genesis chapter 6 verse 8, it's very clear. Kung atong basahon ng atong Bible, nagkanayon, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Samtang nagsingabot pa ang judgment, nga mao ang luvial judgment, ang baha mga kaigsuonan. Si Noah nakakaplag nagkaluoy gikan sa mga mata sa atong Dios. In our time today, sa ato ang judgment usab karon, we believe that we are now facing an investigative judgment. And soon, someday, at the return of Christ, we'll be facing then the executive judgment. Brethren, I would like to tell you, the same nga gipakita sa Ginoo sa panahon kang Noah, the grace from the eyes of God. Sa atong panahon karon, the grace was performed through the life of Jesus Christ, through His death on the cross of Calvary. Sa Genesis chapter 3 verse 16, nagkanayon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. The grace was there. The positive side is there. We need to avail the positive side now. Can you remember? Atong basahon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sukad pa kaniadto, gipresentar sa Ginoo ang duha, life and death. Atong basahon mga kaigsuonan nagkanayon. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death,
blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Sa ito pa, gipresenta niya life and death, the positive and the negative, sa maong judgment. Pero ang Ginoo nagaauhag kanimo, please, pilia ang kinabuhi. Pilia ang grasya. Para sa mga katawhan sa Ginoo, judgment is beautiful, is beneficial, is a blessing to the believers of Jesus Christ. Mauna nga sa katapusan, Pastor, og ang Ginoo daigsoon kung duna siya ka ng paghukom, buot niya ipasabot nga kuhaon jud sa iyang katawhan ang kadtong kaluwasan nga gitanyag didto sa Ginoo sa matag usa ngadto sa iyang katawan kay gusto niya luwason kadtong mga tawo niya. Yes, ang Ginoo igsoon dili niya gusto nga laglagon tong mga tawo. Muna nga gusto gyud niya nga luwason, muna nga gihatagan ta igsoon og kanang gahom sa giplaster niya o giplaster niya ang kanang pagpili sa matag usa. Muna nga nang hinaot ko nga kining paghukom sa Ginoo igsoon, pilion nato ang kinabuhi. Okay, Paul is talking about the day of the Lord. In 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 3, imo makit-an mga kaigsunan that Paul was talking about the day of the Lord to the Thessalonians. As what I have told you, you cannot see or find any word talking about judgment in 1 Thessalonians chapter 5. But Paul was talking about day of the Lord. Ang day of the Lord, kung atong ibase sa Old Testament records, it's talking about the day of God's judgment. Ganyan ang Ginoo nimo pahamtang sa mga plano, sa mga reward, either good or bad, ngadto sa mga katawhan. So iplaster na sa Ginoo ang maong day of the Lord. Para sa mga tao nga dili andam sa pagbalik sa Ginoo, si Paul do na siya borrowed language from Jesus Christ. Kining ginganlan niya og thief in the night. Sumala pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Imo makita mga kaigsoon ato mabasa. Nagkanayon. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. Ang day of the Lord ug ang thief in the night, the same. Ang emphasis. Hinulaman kini ni San Pablo gikan kan Jesus Christ. Makita nato sa Matthew 24:43. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Sa to pa, si Kristo ug San Pablo, nakasinabot sila, the thief in the night and the day of the Lord are just the same. Thief in the night is talking about the unreadiness situation of the people. Ang pagkadili andam sa mga tao sa pagbalik sa Ginoo. That's why they are a victim or overtaken by the thief in the night. The second one, Paul is original with a statement. Iyang ginganlan mga kaigsuonan og kining sama kasakit sa babae nga gabati tali anak. So, ingon ana ang kasakit mga kaigsuonan, pero kinsa may mabiktima ni ana? If you are going to read the writings of Paul, kadtong mga taong nag-emphasize og peace and unity. Nagahandom og kalinaw, hapsay nga pagkinabuhi, mabiktima sila mga kaigsuonan sa kasakit sa nagbati nga babae nga talianak. Kamong mga lalaki dili mo makasabot ini nga pagkasulti. Pero kamong mga babae nga mga inahan makasabot mo og unsa kasakit ang pagpanganak. Og unsa kadili mapredict ug kanus amo gawas ang bata. But ipasabot, grabe ang pain mga kaigsuonan. Pangutan-an ninyo ang mga babae sa inyong tapad karon nga nagapaminaw ning ato ang broadcast. Ug unsa kasakit, maupod ang kasakit nga maagian sa mga tao nga nagpatuyang sa kaugalingon, nga nagpatuyang sa mga pasyon sa kalibutan. Now, Paul was talking about in verse 7. Verse 7 of 1 Thessalonians chapter 5. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. So atong masabtan dinhi mga kaigsunan, ang sudden and unexpected, ang thief in the night experience, day of the Lord experience, shall become a curse to those people who are not ready for the coming of Christ. Why? Because nagpatuyang sila sa pagkahubog nining kalibutan na.
Kabalo ka mga kaigsuonan, dunay pagkahubog nga pisikal, pagkahubog nga material, pagkahubog nga espiritual. Ang mga tao gihubog sa mapintas nga mananap according to Revelation chapter 17. Kaya ang taong mahubog na, di na makasabot. Kung ang tao nahubog na sa iyang doktrina nga mini, di na makasabot. Ang tao nga nahubog na sa kahilayan sa kalibutan, di na makasabot. Ang taong nahubog na sa literal nga elimnong makahubog, dili nagihapon makasabot. And sometimes, and very sure, when Christ shall come again, they shall be overtaken by the thief in the night. So, klaro gyud kay Pastor no nga kining ginganlan igsoon og kanang the day of the Lord. So, mabasa nato diha sa unang Tesalonica 5 bersikulo 4. Naay ginganlan diha igsoon og kanang the day of the Lord. Ug atong mahibaw-an day nga kining the day of the Lord, Pastor, mao ni siya ang ginganlan og kanang paghukom, adlaw sa paghukom sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan nga ginganlan siya sadin, kalit kay siya. Unexpected sa kadtong mga tao nga atong mahibaw-an nga nagkinabuhi sa kalibutanon. Ngani atong nahibaw-an diri nga kadtong mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Oh, so unexpected kay sila pero kadtong mga tao igsuon nga nangandam sa pagbalik sa Ginoo, malipayon kayo ang kadtong mga tawana. Okay, thank you very much for that. Ang pagbalik sa Ginoo is very sure and very certain. Para sa mga katawhan sa Dios dito sa Tesalonica, sure na sure nga babalik si Ginoong Hesus. Pero ang nabalak-an ni San Pablo, kaya ang mga tao dito, kuti-kuti sila kayong mangutana, o kanus-agyod, unsag yung mga hitabua kini. Kaya gusto gid nila masayod kung mahimo pa lang unsang pitsaha nga mobalik ang Ginoo. Si San Pablo nagpasabot kanila. Mahimo wala ta masayod og unsang pitsaha, but very sure nga mobalik yun ang atong Ginoo. Busa, sa kalibog sa kalibutan karon nga atong ginapuy-an, sa mga magtotoo o dili mga magtotoo, Brother Joel, Yes. unsay advantage ining duha ka mga pundok? Ang magtotoo man gud, Pastor, ang gwapo sa kanang magtotoo igsuon kay ang naa sa ilaha nakabalo na sila nga ang Ginoo mobalik. Naka-establisher na sila og pagtuo sa ilang Ginoo. So kabalo na sila. Unya ikaduha, ang Ginoo usab naglihok na sa ilahang kaugalingon. Muna nga dili na sila magkalisod igsoon kung mobalik ang Ginoo. Pero kadtong mga tao nga kanang wa gyud nangandam, wala gyud pagpakabana. Oh, so matingala na lang to sila nga, uy, naamaday ka ng kalayo nga angay ipahamtang sa tuwa. So dako kayo kahibulong kining mga tawhana igsoon nga wala na ngandam sa pagbalik sa Ginoo. Okay mga kaigsunan, abi ninyo sa inyong kasayoran. Dunay mga tao nga nag-time setting. Dunay mga tao nga naghimo og time setting nga nang pitsa mo balik ang Ginoo. Ang ilang tuyo is to stimulate the urgency to the feelings of the brethren. Pero kabalo mo sa nahitabo, sama panalitan natong record sa US or sa ato ang lesson nga gi-illustrate. Nga dunay usa ka ministro nga nagwali nga 1962 Oh, o 64. Mora ba ni pagkataon nako ay mogsaba kasi matagaan ninyo ko sa pila kong edad. 1964 mo balik na ang Ginoo. So ang iyang mga membro naglaag-laag hinoon. Unya iyang gipangutan ano naglaag-laag man mo. Nga hapit na mo balik ang Ginoo kay 1950s man to. So 14 years more to go. Ingon man ang mga tao nga unya nami mo alagad og tinud-anay pagka 1962. Sa to pa 2 years more to go, mo alagad na nagtinarong. So, sa balaang kasulatan, time setting is not advisable and it is condemned by the writings of Ellen White. Ang time setting is either anang pitsaha or dugay pa mobalik ang Ginoo mga 300 years more to go pa. That is still a time setting. Ang mga katawhan sa Ginoo advantageous kayo silang pagpangalagan. Kaya nga naman, doon na sila'y balaang kasulatan nga ilahang ginasubay. Nga matud pa ni Salmista David, nga matud pa, they live in the light. The Bible is a lamp unto our feet and a light to our path, according to Psalms 119, verse 105. Prophecy is given so that we can have enough information in order to be spiritually prepared for whatever lies ahead. Gusto lang ni San Pablo og sa balaang kasulatan nga magkinabuhi ta
Bahala kung sa may tabo sa unahan, madugay magmaduol ang pagbalik sa Ginoo. We must be ready for the coming of Christ. Another commentary sa tong author, preparation for the second coming involves investing serious time in the Word of God. Preparation is the act of laying up treasure in heaven. Preparation is about a daily surrender to the Lord. Magsigit tagbasa sa kasulatan mga kaigsunan, magsigit tag tipod og bahandi sa langit. That is preparing our lives for the coming of Jesus Christ. So kinahanglan ang constant watchfulness. Kinahanglan ang permanente nga pagkinabuhi nga nagabantay sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 6 and 8, si Paul nagkanayon. Therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So ato na nisgutan gina ang drunkenness, nga dili na part sa preparation, makabinang hinoon ka na sa atong mga senses o sa atong mga nerves to comprehend the truth about the coming of Christ. Now another here, instead of drunkenness, naghisgot si San Pablo og be sober. Kasi nasabtan sa pulo nga be sober, Brother Joe. Kaning sober, Pastor, sa Binisaya na siya, ginganlan na siya og kanang magmahusay o ginganlan siya magmahusay sa huna-huna. Kay ingana maguna igsuon. Sa diha nga ang tao busy kay siya siyang huna-huna. Busy kay ka sa kanang imong trabaho, dili na ka makahuna-huna og espiritual nga panginahanglan nimo nganuman busy man ka kayo. Pero sa diha nga magtukaw ka, maghuna-huna ka, naa nimo ang kalinaw. Din ang Holy Spirit mo work out sa imo nganuman naama nimong kalinaw. Mao na nga si San Pablo perminti gyud siya nagapahinumdum dito sa taga Tesalonica nga magmahusay kamo sa huna-huna. Yes, thank you very much for that. In 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 12, going back to the last week's lesson, nga to ang hisgutan mga kaigsunan, Paul was talking about holiness. And holiness is a way of living quietly in the Lord. Soberness, ang pagka-sober mga igsuon, pagkamalinaon ka na sa huna-huna. Sa ato pabuot ipasabot ni San Pablo, iya na pong giusab pagpasabot ang pagkabalaan nga pagkinabuhi sa mga taga Tesalonica. Nga ang pagkabalaan mga kaigsuonan, maoy usa ka pagkinabuhi nga atong imintinar sa atong kinabuhi while waiting for the coming of Jesus Christ. Abi ninyo mga kaigsuonan sa Facebook account ni Sister Joy Lautan. Iyang gi-quote, iyang gi-post ang one of the sayings and writings of WMS. Tingali na kailan mo kinsa sa WMS. Elder Wendell Mongaya Serrano. Matod pa sa iyang statement. Nagka na yun. Holiness is attainable now. It is not a sinless life, but he is a person fighting against sin with Christ. He stands when stumble. Holy person do away with adultery, fornication, works for living while waiting for Christ coming. A holy person minds his own business. Buti pasabot mga kaigsunan, nga kinahanglan ang pagkabalaan mga kaigsunan, ang pagkinabuhing magmaalamon, magmalinawon, is a life of holiness. Magkinabuhing balaan, magkinabuhi nga magkikaway batok sa sala. Mahimong dili perfect ang tao, pero doon na siya desisyon na magkikbatok sa sala kauban kan Jesus Christ. That is holiness. Another thing here, Paul is trying to encourage everyone. And Paul wants every believer in the Thessalonians shall encourage one to another. Gusto ni San Pablo magdinasigay ang usa-usa. In 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 to 11, matod pa ni San Pablo, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ,
who died for us. That whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. The other week na itong lesson, mga kaigsunan, was talking about dead in Christ. Physically dead in Christ. And here Paul is mentioning again, kung unsa may mahitabo ka na ito, mabuhi man tag makatulog, mamatay, yan mo ito sabot, walay problema. We should live together with Him. Babanhaw kita kauban kang Kristo sa iyang pagbalik. Basta, atong pahimuslan, kiningingan lag, wrath and salvation. So Brother Joel, ang sa imong opinion may tungkol sa wrath and salvation? Si San Pablo igsoon, positibo gyud siya nga kadtong taga Tesalonica dili gyud sila maigo sa kanang kapungot sa Ginoo. Tungod kay sa didto siya sa Tesalonica igsoon, iyag yung nakita nga dasig kayong mga kaigsunan. Nakita niya ang kadasigon sa mga kaigsunan dito. Muna nga kung katawhan ka sa Ginoo igsoon, kining kapungot sa Ginoo dili ni para si moha. Para ni sa katong mga tawo nga wala nag-alagad sa Ginoo. Mauna nga si San Pablo dito sa taga Tesalonica, nag-ingon jud siya nga magdinasigay kamo sa usag-usa kay gusto ni San Pablo igsuon nga wala gyud mawala sa taga Tesalonica. Okay. So salamat kayo mga kaigsunan, no? Pero alang sa itong masabtan po nga ang kapungot sa Dios bisilaob sa diha nga ang tao nakasala. Mao gyud nay pinakadakong punto mga kahigalaan o kaigsunan nga naglantaw sa tuang programa karon. Sumala pa sa Isaiah 59, versikulo 2. Atong basahon nagkanayon. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Buti pasabot sa diha nga ang tao nakasala, batok sa Dios. Misilaob ang kapungot sa Dios. Pero bisan pag nisilaob ang kapungot sa Dios, mga kaigsunan, misapaw ang gugma sa Dios. Misapaw ang grasya sa Dios kaigsunan. Buti pasabot, nag-ilog ang duha ka pagbati sa Ginoo. Kay bisan pag ang Ginoo nasuko sa taong makasasala, never nga ang iyang gugma nawala, mga kaigsunan. Mawagtang ang tanang butang ning kalibutana, but nungka ang gugma sa Dios. Nungka ang kaluoy sa Dios. Busa paghisgot ni San Pablo og wrath of God, ang iyang buti pasabot, mga kaigsunan, nag-expect na siya nga ang mga tao nakabasa na sa iyang mga previous writings. Nagkanayon si San Pablo, mga kaigsunan, atong makita dinhi og mabasa sa Romans chapter 5 verse 20. Nagkanayon. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Buti pasabot ni San Pablo nga the more nga ang tao nakasala, the more nga iyang gibubuag daghang gugma, the more iyang gibubuag daghang grasya, mga kaigsunan. Ang atong mga anak o makasala, atong puspusan, nga mura na yung magpatayg bitin. Pero ang Ginoo, mga kaigsunan, nasuko siya sa iyang mga katawhan nga nagpakasala. Pero the more siyang nasuko, mas milabaw pag yun ang iyang kaluoy sa mga tao nga makasasala. Busa, buti pasabot, sa kahimtang nato karon ang mga tao, sa kapungot sa Dios, open ang door of salvation towards the love of God. Open ang door of salvation towards the grace of Jesus Christ. Whosoever will may come and be saved. Bisan kinsa nga moduol, maluwas, mga kaigsunan. Abi ninyo, sa John chapter 3 verse 36, matud pa, He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Pagkakaroon, mga kaigsunan, naglumba ning duha karon. If you believe in Christ, then you will have grace and salvation. And if you don't believe, you will have all wrath of God for damnation. Kaigsunan, ang buot day ipasabot ni San Pablo nga wrath of God. Sumala pa sa verse 18, Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Para sa mga taong makasasala, para sa mga tao, sa mga sala sa katawhan, para sa mga kadautan sa katawhan, dili sa tao nga nakasala. Busa, mga pinangga ko, mga kaigsunan, kung panahon sa judgment, panahon sa day of the Lord, malaglag man ang tao, mga kaigsunan, masilutan man ang tao, kana, dili tungod kay ang Ginoo gustong malaglag ang tao. It will be the evidence or the result of the choice
of man. Pagpili na sa tao. You cannot blame God because He has done everything for you. Nagpakatao siya o nagpakamatay sa krus para kanimo o kanako. Abi ninyo, during the judgment, during the day of the Lord when it comes, grabe. Tingali, matingala ka, ngano nga sometimes ang Supreme Court, mali ang mga decisions. Matingala ka sometimes, ang mga decision making sa church leadership, mali. Sometimes di ka kasabot sa imuhang environment. But I would like to tell you, that can never be forgotten by God. Dili na malimtan sa Ginoo mga kaigsunan. Gani, bisan pa ang mga dautan o mga maayong binuhatan, doon ay mga equivalent rewards sa pagbalik sa Ginoo. Bisag kadto lang naghatag og tubig sa mga nagwali sa mayong balita o sa katasang tubig nga gipainom sa mga nagwali sa mayong balita, doon naghapon na sila'y balos, kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsunan, we have nothing to fear for the judgment. We have nothing to fear for the wrath of God because our author has made a comment. Matod pa rin that is the good news about the wrath of God that shines through Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, 8 to 11. God's purpose for us is not wrath or punitive justice, but grace and salvation. And in Christ, He has provided the protection we need so that we not experience destruction in the judgment. That is why Paul thought that the wrath of God, rightly understood, was a reason for encouragement rather than fear. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, in Christ, we never need to face God's wrath because on the cross, Jesus faced it for us. Wala tayong ang kabalakan kay si Kristo na ang nagkigatubang sa maong kapungot sa Amahan alang kanato mga kaigsunan. And let us be brave, let us be strong, because our salvation is very sure and certain. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Igsoon, nagatuumi nga daghan mong nakutlo sa atong pagtuon bahin sa pagbalik sa Ginoo. Okay, mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Ug ang Dios magauban ug magapaluyo sa tuang pagpangandam sa iyahang pagbalik. Magkinit-anay tang tanan sa bagong langit ug sa bagong yuta. God bless you. Daghang salamat mga higala ug mga kaigsuonan sa inyong makanunayong pagsunod ug pagsubaybay nining atong programa dinhi sa telebisyon. Ilabi na usab sa atong mga higala ug mga kaigsuonan gawas sa nasod nga nagasubaybay usab pinaagi sa internet. Kini ang inyong higala, Brother John na magaingon. Daghang salamat, maayong adlaw ug malipayong adlawng ipapahulay. Alang sa pagtapos, aton usab nga paminawan ang laing pinasahi nga awit nga igahalad kini ni Rowen Estrella ug magaampo sa tapos si Pastor Israel Villaver. Ang panalangin o grasya sa Ginoo maanaa kanatong tanan niining patahom adlawng igpapahulay. Daghang salamat. One day a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a valuable essence, disregarding the scroll. And once it was broken and spilled out, a fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackle, like a spirit set free from the tomb, broken and spilled out, just for love of me, Jesus, my most precious treasure.
You were God's precious treasure, His love and His own perfect Son, sent here to show me the love of the Father. Just for love it was done. And though you are perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me, broken and spilled out, just for love of me, Jesus, my most precious treasure. Lavish on me, He broken and spilled out and poured at my feet in sweet abandon. Lord, you were spilled down and used up for me. In sweet abandon, Lord, you were spilled down and used up for me. Mga pinangga kong igsoon, dapiton ko ikaw alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta alang sa pagtapos. Dalay ko nagbalaan na mga Diyos na ikaw sa kalangitan. Salamat, Ginoo. Sa imong pagpahanumdum na usab ka namo, pinagi kang San Pablo sa iyong mga sinulatan. Nga ang imuhang pagbalik, dili na mo angay kabalakan. Apan gikinahanglan lamang namo ang pagpangandam kada adlaw, kada takna, kada gutlo sa among kinabuhi. Madugay man ug mamadali ang imuhang pagbalik. Kinahanglan kada adlaw magkinabuhi kaming maalamon, malinawon, magkinabuhing balaan, haom sa imuhang pagkabalaan. Kami nagatuo, Dios, nga imuhang grasyag paglao magalig-on kanamo. Ug ikaw magalig-on usab sa tanan nga mga nagapatalinghog. Aron malahutay ang tanang kaluyahon, malabang ang tanan nga mga kaluyahon, ug malahutayan ang tanang mga pagsulay, ug mudayag kami nga mga putli ug hingpit sa imuhang gingharian sa mga langit. Kami nagaampo sa mga nagalantaw o sa mga nagmasakiton kung naaman o galing, ikaw mag-aayo kanila. Sa mga nagapaluyon ini nga programa, sa mga kawani ni ini nga programa, ikaw magapanalangin. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.